Nanawagan din si Mar Rojas kay Mayor Duterte na ilabas ang katotohanan tungkol sa umano'y tagong yaman niya. Sa kabila naman ng mababang rating sa mga survey, kumpiyansa pa rin daw si Rojas na siya ang mananalo. Umaksyon si Ryan Ang. Muling nangampanya si Mar Rojas sa Cebu na may pinakamaraming registered voters sa mga probinsya. Naniniwala raw si Rojas na malaki ang magiging lamang niya sa lalawigan. Bukod sa baluarte niya raw ang Cebu, magaling din anya kumilatis ang mga botante rito. I think that Cebu has always been smart voters. Cebu was one of the first provinces that went against the Marcos dictatorship. Cebu was one of the first provinces that rejected the ERA presidency. Cebu was one of those provinces that always chose correctly for progress, for economic empowerment, for development, for transparency, for democracy. Sa isang press conference naman, nanawagan si Rojas kay Mayor Rodrigo Duterte na bigyang linaw ang umano'y mahigit 200 milyong pisong bank account na hindi umano niya dineklara sa kanyang salin. Mayor Duterte, nananawagan ako sa iyo, ihayag mo ang buong katotohanan dito sa mga bank accounts na ito. Kung lehitimo ang pinanggalingan ng pera na ito, anong kinahihiyan natin? Ipinapakita naman daw ng pagsuko ng NPA na kanilang mga bihag kay Duterte ang ugnayan ng alkalde sa mga rebelde. Kung gusto ninyo manaig ang komunismo dito sa ating bansa, kung gusto ninyo na lumakas ang boses ng mga NPA na rebelde sa ating bansa, malinaw kung sino ang dapat ninyong piliin. Sa kabila naman ng iba't ibang survey na nagkalabasan, kumpiyansa si Rojas na sila ang mananalo sa halalan. Sa kanila raw internal survey, sila ang lamang. Umaaksyon bilang Pilipino. Ryan Ang, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.